Ako si Maria at ito ang aking kwento. Seryosong nakatingin si Daniel sa babae habang inaalalang naganap kagabi. Oo, pamilyar ito sa kanya at may konting flashback na nakikita mula sa pinuntahang club. Pero wala siyang naalala sa sinasabi nito. Nagdududa si Daniel kung may nangyari ba sa kanilang dalawa. Kaya tinignan niya ang sahig. Nakakalat ang damit nito. "What's your name again?" Ani Daniel. "Harleen," ngiti nitong tugon. "Sabi mo artista ka? What management ang manager mo?" Muling tanong ni Daniel habang may hinahanap sa sahig at pwesto niya sa kama. Pero wala, hindi niya makita ang ginamit na kondom. Kahit nilukot na tissue ay wala rin kaya nakakaduda na may nangyari sa kanila. Pagbaling sa mukha ni Harleen ay biglang nag-iba ang ekspresyon nito. Tila kabado pero naroon pa rin ang ngiti sa labi. "Bakit hindi ka na makapagsalita? You knew me, right? Nasisiguro kong kilala mo ko, not only by my name." "What do you mean?" Lumapit si Daniel sa pumwesto nito. Saka marahas na hinablot ang kumot na tumatakip sa katawan nito. Napatili si Harleen sabay takip sa lantad na dibdib pero hindi nga nagkamali ng hinala si Daniel dahil may suot pa itong underwear gaya ng ayos niya kanina ng magising. "Anong ginagawa mo?" Si Harleen na binawi ang kumot para itago ang katawan. "Ikaw dapat ang tanungin ko niyan. Pinaglolo ko mo ba ako? Sino nagutos sa'yo? May kasabwat ka ba?" Mas lalong nahalata ang kaba sa mukha ni Harleen. "Anong sinasabi mo? Na nagsisinungaling ako? May nangyari talaga sa atin. Para paalalahanan ka, hindi mo ko maloloko sa pakulumong ito. Ang mas mabuti pa'y magbihis ka na't umalis bago pa ako may gawin sa'yo na hindi mo magugustuhan." Babala ni Daniel. Sa mga naunang segundo ay hindi gumalaw si Harleen pero nang makita ang galit at madilim na aura nito ay natakot siyang bigla. Mabilis niyang pinagkukuha ang damit sa sahig at nagbihis. Iniisip kung saan siya nagkamali. Maayos naman ang plano niya. Ang pagmukhaing may nangyari sa kanila kahit wala naman talaga. Pero kahit palpak ang plano, hindi siya pwedeng sumuko. Sasayangin niya pa ba ang pagkakataon? Gayong nasa harap na niya ang CEO ng Romualdez Company. Napakalaki ng maitutulong ni Daniel sa karir niya bilang baguhang artista. Kaya nga naisip niyang pagmukhaing may nangyari sa kanila. Kapag kumagat ito sa pain ay saka niya ito gagamitin. Kaya kailangan niya mag-isip ng solusyon. Nagsimula siyang umiyak. "Hindi ko alam na ganito ka pala. Akala ko'y gentleman ka. Ibang-iba sa mga lalaki na kilala ko. Paano kung mabuntis ako? Anong gagawin mo?" Nanlisik ang mga mata ni Daniel. Sobrang sakit ng ulo niya at dumagdag pang babaeng wala siyang idea kung saan nagmula. "Bibilang ako ng 5. Kapag hindi ka pa umalis ay sisiguraduhin kong mawawala ka sa showbiz." Babala pang muli ni Daniel. Kinabahan si Harleen. Kapag parte na sa kanyang trabaho ang usapan ay hindi na siya magpupumilit pa pero hindi pa rin ipapahalatang pagkapahiya kaya sinihalan niya ito. "Jerk!" Saka lumabas ng kwarto at pabagsak na isinara ang pinto. Napabuga naman ng hangin si Daniel saka naupo sa kama. Ilang sandali pa ay tumawag ng hotel service para dalan siya ng kahit na anong gamot sa hangover. Pagkatapos ay nagtungo sa banyo para mag-shower at nanlalakit siya. Nandidiring may nakatabing hindi niya alam kung malinis ba. Paglabas sa banyo ay naroon ng staff na nagdala ng gamot at pagkain niya. "Nakalimutan ko, pakilinis din ang kama." "No, magche-check out na lang pala ako." Aniya at ayaw na niya magdagal sa kwartong iyon. Marumi. Pag-alis sa hotel ay dumiretso na siya sa airport nang hindi binabalikan o kinakausap man lang si Kara. Kaysa makipagtalo sa asawa ay babalik na lamang siya sa Manila at lulunurin ang sarili sa trabaho. Ang dami niyang nasayang na oras para sa asawa tapos hindi pala siya kasama sa future plans nito. Iiwan lang pala siya sa huli. Samantalang sa mga sandaling iyon ay nakabalik na si Kara sa hotel room matapos makipag-meeting sa engineer, architecture at kontraktor na ipinakilala ni Arnold para sa pagpapatayo ng bahay sa lupang ninanapa sa yumaong ina. Nag-offer din na ito na ang bahalang tumingin sa ipapatayong bahay
ngunit ayaw na ni Kara na makadagdag abala pa sa tao. Sapat na ang tulong nito na hanapan siya ng gagawa sa bahay. Unang nilagay ni Kara sa luggage ang dokumentong dala at pagkatapos ay sinunod ang mga damit. Ngayon siya babalik sa Manila at baka anong ginagawa ni Daniel na hindi niya alam. Magugulat na lang siya at nagbabanta na ito tungkol sa pamilya niya. Si Lorene o hindi kaya ang child case ng kapatid. Nang mahinahon na umalis si Daniel ay mas lalo siyang kinabahan dahil hindi ito ang tipo ng lalaki na magpaparaya at hahayaan lang siya kaya kailangan niyang bumalik. Pero pag uwi, mula sa mahabang biyahe at nagtanong kung nakabalik na ba si Daniel, ay sinabihan lang siya ng mga katulong na hindi pa. Noong isang araw ay tumawag si Miss Eunice na ipang-impake namin ang damit si Sir. Tapos kinuha ng assistant ang luggage dahil susunod raw po sa inyo sa Cebu si Sir. Hindi po kayo magkasama? Nagtaka naman si Kara kaya tinawagan niya si Eunice para alamin kung nasa office si Daniel. Hindi pa nakakabalik si Sir, ma'am. Hindi po ba kayo magkasama ngayon? Mas lalang naguluhan si Kara. Nasaan si Daniel? Kaya hindi na siya nakatiis at tinawagan ito pero hindi naman sumasagot. Lumipas ang araw at isa pang araw hanggang sa 4 na araw nang walang kontak si Kara sa asawa. Kapag tinatanong naman niya si Eunice hindi kaya ang assistant ay sinasabi naman na mga itong busy sa trabaho si Daniel. Nasa office nga siya ngayon. Yes ma'am, may gusto kayong ipasabi sa kanya? Hindi nakatiis si Eunice dahil ilang araw nang tumatawag si Kara habang si Daniel naman ay umiiwas na makausap ito. Wala. Sige salamat na lang, ani Kara. Matapos ibaba ang tawag ay napabuntong hininga siya. Lagi sa tabi niya si Daniel, ngunit sa isang iglap ng matuklasan nitong plano niya ay hindi na ito umuwi. Bigla siyang nanibago, ayaw niyang mang-aminin sa sarili pero namimiss niya ito. Hinahanap-hanap niyang pag-aalaga nito na sa tuwing lilingon ay nasa tabi lang niya si Daniel. Isang tawag lang niya ipupuntahan kagad siya at handang iwan kung anuman ang importanteng ginagawa nito. Pero ngayon, biglang tumunog ang cellphone, tumatawag si Lorene. Ano yon? May problema sa shop? Ayoko sanang sa akin manggaling to, pero nag-aalala lang ako sa oras na malaman mong buntis ka pa naman, panimula ni Lorene. Bakit? Ano ba yon? Kinakabahan naman tanong ni Kara. May nabasa kasi akong issue tungkol kay Daniel. Ang sabi sa article ay naspatan sa club ang asawa mo, na may kasamang babae, Harleen ang pangalan at ano pa Lorene? Biglang may kumatok sa pinto. Ma'am, may naghahanap po sa inyo, saad ng katulong. Sino at anong kailangan? Tungkol po kay Sir Daniel, ang sinadya niya dito ma'am. Harleen po ang pangalan. Haharapin niyo po ba o paaalisin ko na? Hindi, kakausapin ko siya, ani Kara. Binalikan ni Kara si Lorene mula sa cellphone. Hello, nandiyan ka pa ba? Mamaya na lang tayo mag-usap at may dumating na bisita. Narinig ko sinabi na katulong, yan ba yung tinutukoy ko? Hindi ko alam at haharapin ko pa siya, ani Kara. Baka siya yan, kaya mag-iingat ka kung anong sasabihin o gagawin ng babaeng yan. Baka saktan ka niya. Don't worry at may kasama naman ako dito sa bahay. Sige, at mamaya na lang tayo mag-usap. Okay, ingat ka Kara. Pagkatapos ng tawag ay lumabas na siya ng kwarto para harapin ng babaeng nagpakilalang Harleen. Sa may hagdan pa lang kung saan ay matatanaw na ang living room ay tinititigan na ni Kara ang naturang babae. Nakatalikod ito sa pwesto niya kaya hindi niya makita ang mukha nito. Nang makalapit siya ay sakalang ito lumingon. Maganda, yun ang unang napuna ni Kara. Bumaba ang tingin niya sa suot nitong dress. Eleganteng tingnan. Tipid na napangiti si Kara at ganun din ang ginawa nito. Hi, ako nga pala si Kara. Pakilala niya. Ako naman si Harleen. Nasa showbiz nga pala ako. Tumango naman si Kara saka tinanong ang katulong sa malapit kung naghahanda na ba ng maiinom ang mga ito para sa bisita. Parating na po ma'am. Okay, aniya saka muling binalingan si Harleen. Ano gusto mong pag-usapan? Nabalitaan mo na ba yung tungkol sa amin ni Daniel? Mabagal na kumarap si Kara. May nakapagsabi nga sa akin pero hindi ko pa nababasa ang article. Aniya. Tungkol lang ba doon ang ipinunta mo dito? Hindi na kailangan pa ni Kara na tingnan o basahin ang tinutukoy nitong balita tungkol sa dalawa. Hindi na bago sa kanya na madalas may nalilink na babae kay Daniel. Hindi na siya affected.
Hindi muna sumagot si Harleen at tinintay na mailapag na katulong ang dalang inumin. Pagkaalis ay muling hinarap si Kara. Bumaba pa nga ang tingin sa tiyan nitong malaki na. Alam niyang buntis ito at kahit medyo nagigilty ay hindi na siya pwedeng umatras. Once in a lifetime ang makatagpo ng gaya ni Daniel, kaya bakit niya sasayangin? Sa kamukha naman itong hindi apektado sa pagpunta niya at pagsasabi ng tungkol kay Daniel. Kaya sige, tuloy lang ang plano't para ito sa showbiz career niya. Hindi ko kasi siya makontak ilang araw na, ani Harleen na sinadyang palungkutin ang boses at tumakto pang naiiyak. Baguhang artista lang ako, hindi ko kayang ganitong issue. Kumunot ang noo ni Kara. Hindi niya makuha ang pinupunto nito. Hindi mo kailangan magkunwaring umiyak. Halata ko nagpapanggap ka lang kaya sabihin mo na kung ano ba talagang sadya mo sa akin. Sa amin ni Daniel. Sa isang iglap ay nag-iba ang ekspresyon ni Harleen. Kung kanina'y mukha itong nakakaawa, ngayon ay tila nagyayabang at may kakaibang ngiti pa sa labi. Like what I said, hindi ko makontak si Mr. Romualdez kaya ikaw na lang ang pinuntahan ko. Baka kasi mas madali kang kausap kesa sa kanya, ani Harleen. Pagkatapos ay nilabas ang cellphone at pinakita kay Kara ang kuha nilang dalawa ni Daniel habang nasa kama, parehong hubad. Kailangan ko kasi ng project ngayon, baka may kakilala ka sa showbiz na pwede akong bigyan ng malaking role sa drama. Mas maganda kung movie pero kung hindi kaya ay ayos lang. Saka gusto ko rin ng commercial, modeling kahit na ano, basta sa malalaking brand. Naikuyom ni Kara ang kamay sa inis. Bakit ako sinasabihan mo nito? Wala akong kilalang tao mula sa showbiz. Hindi ako ang taong dapat mong nilalapitan tungkol sa bagay na to. Nanlisik ang mga mata ni Harleen. Hindi ko nga makontak ang asawa mo. Gosh, pinapainit mong ulo ko. Gusto mo bang ilabas kong picture na to in public? Paniguradong mabubulabog ang buhay niyo. Kaya kung ayaw mong ma-highlight sa balita o dyaryo ay gawin mo na lang ang gusto ko. Nanliit ang mga mata ni Kara. Parang gusto niyang matawa. Sa palagay niya hindi nito lubos na kilala si Daniel kung gaano to nakakatakot. Kawawa naman, ito pa mismo naguhukay ng sarili nitong libingan. Tumawag ng katulong si Kara. Pakihatid na siya sa labas at gusto kong magpahinga. Utos niya sa lumapit na katulong, bigla namang nagalit sa Harleen at nagbanta. Ipapakalat ko talaga itong picture sa social media. Worst ay lalapit ako sa isang kilalang journalist at sasabihin ko nangyari sa amin. Gawin mo ang gusto mo, wala akong pakialam, ani Kara. Buntis siya kaya kahit medyo affected ay hindi niya pinahalata at kumalma lang. Pagkatapos ay tumayo na para bumalik sa kwarto. Akma pa nga sanang lalapit si Harleen pero hindi na hinayaan ng mga katulong na naroon na mahawakan si Kara kahit ang dulo ng buhok nito. Sa inis ay pagalit na tawag ni Harleen si Kara. Ngunit tuloy-tuloy lang ito sa may hagdan. Pagkatapos ay hinila naman siya palabas ng mga katulong kaya wala na ring nagawa kung hindi ang umalis. Nasisiguro naman niya na gagawin itong gusto niya. Ang gaya nitong mayaman at nasa alta syudad ay takot sa iskandalo. Kaya maghihintay na lamang siya ng magandang balita. Kinaumagahan pagmulat ng mata ni Kara ay nakita niya nakaupo sa sofa si Daniel. Nakatitig sa kanya. Kailan ka umuwi? Kanina lang, may nagpunta dito. Anong ginawa niya sa'yo? Tanong ni Daniel. Bumangon si Kara sa kama sa kahinaplos ang tiyan na nakagawian na niyang gawin. Kung ang tinutukoy mo yung artistang nagngangalang Harleen ay nag-usap lang kami. Pagkatapos ay tumayo si Kara para magtungo sa banyo na magsalita si Daniel. Totoong nakasama ko siya sa isang club sa Cebu pero walang nangyari sa amin. Pinagplanuhan at pinagmukha niyang may naganap. Kaya kung ano man ang mga sinabi niya ay huwag mong paniwalaan. Nagsisinungaling lang siya. Ani Daniel. Meron man o walang nangyari ay hindi na mahalaga sa akin, Daniel. Isang hakbang pa lang ang nagagawa ni Kara nang biglang mabasag ang center table dahil sa pagsuntok ni Daniel. Shit! Ang sakit mo magsalita, Kara. Sobra. Saka umalis ng kwarto. Si Kara na nabigla sa ginawa ng asaway na pasunod ng tingin at napansin na nagdurugo nitong kamay na pinansuntok sa table. Napakurap siya at pagkatapos ay napahawak sa pisngi na may tumulong luha sa mga mata. Bakit? Hindi niya malaman kung bakit siya biglang naluha. Samantalang si Daniel sa study room dumiretso para gamutin ang sugat sa kamay. Habang nag-a-apply ng betadine ay tumunog ang cellphone niya. Tumatawag ang assistant niyang si Ray.
Ano yon? Nagawa mo na bang inuutos ko? Bungad na sagot ni Daniel. Yes sir, sinigurado ko pong ban na sa showbiz si Harleen. At nakuha rin po namin mula sa kanya ang cellphone na ginamit niya nang gabing magkasama kayo sa club. Deleted na po ang picture niyong dalawa, pahayag ni Ray. Good. Tipid na sagot ni Daniel bago tapusin ang tawag. Pagkatapos ay muling binalingan ng sugat sa kanapabuga ng hangin. Wala sa plano niyang umuwi at magpakita kay Kara. Pero nang nalaman niya na nagpunta si Harleen sa bahay, ay bigla siyang kinabahan para sa asawa. Nag-aalala ng gusto pero siya lang pala itong concern. Dahil wala namang pakialam sa kanya si Kara. Naalimpungatan si Daniel sa tunog ng cellphone. Hindi niya namalayang nakatulog pala siya sa study room. Maingay pa rin ang cellphone kaya kinuha niya to. At nakitang mag-aalas 5 pa lang ng umaga at ang caller ang kanyang ina. Biglang nagising ang diwa niya dahil hindi naman tumatawag ng ganong kaaga si Lourdes. Maliban na lamang kung may nangyaring hindi maganda. At bigla niyang naisip si Corazon. Hello, napatawag kayo. Anong problema, mommy? Daniel, panimula ni Lourdes sa malungkot na boses. Sobrang hina na ni mama at ang sabi ng doktor ay hindi na siya magtatagal pa. Kaya pumunta ka na dito habang may oras pa at isama mo si Kara para makita siya. Nang sabihin niyo ng inay, alam na niyang dapat siyang mabahala. Ayaw nito kay Kara kaya ang sabihing dalhin niya ang asawa para makita si Corazon ay talagang hindi na ito. Okay, magpupunta ka agad kami dyan. Aniya saka tinapos ang tawag. Mabilis ang hakbang pabalik sa master's bedroom at ginising ang asawa. Nagmulat ng mata si Kara. Bakit? Magbihis ka at kailangan nating pumunta sa mansyon. Hindi na magandang lagay ni Lola. Sad ni Daniel. Mabilis naman ang kilos ni Kara kahit pa hindi maproseso ng utak ang sinabi nito. Nang matapos magpalit ng damit ay parang doon lang talaga. Rumihistro sa isip niya ang lahat. Bigla siyang kinabahan at naiiyak. Anong mangyayari sa kanya? Hindi sumagot si Daniel at tinawakan ang kamay ni Kara. Kailangan na nating umalis. Yun na lamang ang nasabi niya dahil maging siya ay ayaw nang isipin ko anong mangyayari kay Corazon. Sa kotse ay mahigpit ang hawak ni Kara sa seatbelt habang malakas ang kabog ng dibdib dahil sa kaba. Nililingon niya sa tabi si Daniel na seryosong nagmamaneho at mahigpit ang pagkakahawak sa manibela. Pagkarating sa Waldo's mansion ay may naghihintay na katulong sa kanila. Nasa taas po si Madam Sir, hinihintay kayo. Pahayag nito. Tumango lang si Daniel sa dumiretso sa kwarto ni Corazon habang hawak ang kamay ni Kara. Sa labas ng kwarto ay naroon ang ilang kasambahay, nakatingin sa loob ng bukas na pinto. Sabay-sabay naman ng mga tong napalingon pagdating ng mag-asawa. Pawang malulungkot ang itsura. Kaya mas lalong dumilim ang ekspresyon ni Daniel. Pagkatapat sa bukas na pinto ay naroon sa loob si Lourdes, ang doktor at ang private nurse ni Corazon. Nang tingnan ni Daniel ang matanday wala nang nakakabit na aparato sa katawan nito. Napakapit siya sa hamba ng pinto, tila nahihirapang humakbang papasok ng kwarto. Napunayon ni Kara na kaagad humaplo sa likod ng asawa. Tumuli na tayo Daniel, naghihintay si Lola. Nagangat naman ang tingin si Daniel at pinagmasdan ng matanda na nakatingin na pala sa kanila. Hindi makikitaan ng kahit na anong reaksyon sa muka, ngunit hindi may kakaila na natutuwa itong makita ang dalawa kung pagmamasdan ng mabuti ang mga mata. Humakbang palapit si Daniel at naupo sa gilid ng kama. Hinahaplos ang puting buhok ng matanda. Nandito na ako la, kasama ko si Kara. Bumuka ang bibig ni Corazon, tila may gustong sabihin ngunit wala namang lumalabas sa salita sa bibig. Marahil ay masyado nang mahina para magsalita pa. Lola, nandito na po kami ni Luisa. Saad naman ni Kara at hinawakan ng kamay nito para ilapat sa maumbok niyang tiyan. Luisa, bigkas ni Corazon ikinaluha ni Kara. Mula naman sa labas ng kwarto ay nagsisiiyakan ng ilang kasambahay. Kaya mas lalong nagiging emosyonal si Kara. Ang doktor at private nurse ay panandaliang umalis para hayaan ng pamilya na makasama pa si Corazon sa huling sandali. Habang si Lourdes ay lumabas din ng kwarto para tawagan ng buong angkan ng mga Romualdez para ipaalam ang kasalukuyang nangyayari at para makita ng mga ito si Corazon bago man lang nito lisanin ang mundo. Sa loob ng kwarto ay kumuha ng upuan si Daniel para sa kanilang dalawa ni Kara na walang tigil na pinapahaplos kay Corazon ang tiyan. Hanggang sa biglang bumagsak ang kamay ng matanda at pareho silang natakot ni Daniel.
Ang buong akala nila ay wala ng matanda dahil nakapikit na rin ito. La, gising! Wag pa ngayon, please! Nagsusumamong sabi ni Daniel. Makailang beses pang tinawag ng dalawa ang pangalan ni Corazon hanggang sang pangalan ni Corazon ay magmulat ito ng mga mata. Nangihina na ako, Wilbert, ani Corazon sa garalgal na boses. Umuwi ka na, anak. Singhap mula sa mga nag-iiyakang kasambahay habang si Cara at Lourdes ay nabigla naman sa narinig. Samantalang si Daniel ay napatitig lang sa mukha ng matanda. Bakit niyo tinatawag ang taong hindi na kailanman babalik? Bakas ang galit sa boses. Daniel, huminahon ka. Awat naman ni Cara. Inis na tumayo si Daniel. Hindi napigilan ang emosyon na banggitin itong pangalan ng ama. Humarap siya sa pader at makailang beses na pinukpok ang kamao. Wilbert, makailang ulit na tinawag ni Corazon ang pangalan ng anak. Unti-unti nang nanlalabot, dumidilim ang kanyang paningin. Ramdam na niyang aalis na siya, kaya kahit sa huling pagkakataon ay gusto niyang makita ito. Hindi nakatiis si Daniel at muling lumapit sa matanda sa kahinawakan ng kamay nito. Hinaplos-haplos. Nandito ako, aniya na nagpipigil ng luha. Wilbert, ikaw ba talaga yan, anak? Si Corazon na kahit anong titig ay hindi niya ito makita ng malinaw. Nilipat ni Daniel ang kamay ng matanda sa pisngi niya saka tumangu-tango. Tumitig ng matagal si Corazon sa mukha nito saka ngumiti. May luhang pumatak dahil sa labis na tuwa. Kay tagal kong hinintay ang pagbabalik mo. Patawad, sambit ni Daniel. I'm very sorry. Hindi na napigilan ng pumiyok. Ilang sandali pa ay tumingin sa kisame si Corazon. Ilang segundo siyang ganoon hanggang sa unti-unting pumikit ang talukap ng mga mata at tuluyan ng nilisa ng mga mahal sa buhay. 3 araw ang lumipas at marami ang nagpupunta sa funeral hall para makiramay sa pamilya Romualdez. Ngunit sa gabi iyon ay dumating si Peter na hindi inaasahan ng pamilya. Si Lourdes ay halos mag-hysterical sa sobrang galit. Mabuti na lamang at nagawa kaagad awatin ni Daniel bago pa nito masugod si Peter. Dinala niyang ina sa labas, malayo sa mga mata ng mga tao naroon. Tama na, Mommy. Huwag dito sa lamay ni Lola, ani Daniel. At ano gusto mong gawin ko? Hayaan ang anak ng babae niyo na magpunta dito. Gusto niyong mag-iskandalo doon, ganun ba? Paalisin mong lalaking yon. Ayoko siyang makita dito, galit na sabi ni Lourdes. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawala ni Daniel. Sa totoo lang ay hindi niya rin gustong makita si Peter, pero hindi naman niya gustong paalisin ng tao na nakikiramay lang. Tao itong nagpunta kaya tao niya rin itong pakikitunguhan, kahit ano pang hidwaan sa pagitan nilang dalawa. Ang mas mabuti pa'y magpahinga na kayo ng maaga at ako nang bahala dito. Paalisin mo muna siya, Daniel, at saka ko uuwi, ani Lourdes. Mi, huwag na kayo magmatigas. Papaalisin ko siya pero hindi sa paraan na gusto niyo. Matalim ang tingin ni Lourdes. Siguraduhin mo lang, Daniel. Pagkatapos ay tuluyan ng umalis. Bumalik si Daniel sa funeral hall at naabutang kasama ng asawa si Peter na hindi niya nagustuhan.